kapatid nyo. Huwag niyong pababayaan ang bawat isa sa inyo. Gusto ng mga magulang na nagkakaisa ang kanyang mga anak bago sila mawala dito sa mundo. Ayaw nilang makita na watak-watak, hiwa-hiwalay yung mga anak nila. Hindi nagmamahalan, hindi nagtutulungan. Kung napanood nyo po, siguro napanood nyo na yung 7 Sundays. Pelikula na 7 Sundays. Ilang beses ko na po napanood yan eh. Ang mga starring role po dyan, si Dingdong Dantes, Aga Mulak, Kristen Reyes. Sila po. Ang kwento, na-diagnose yung tatay nila na mayroong cancer. Nagkaroon ng cancer. Sa kinalaunan nakita rin na hindi pala cancer. Pero nung nalaman nila na cancer na, napagdesisyon nila na every Sunday, sa loob ng 7 Sundays, every Sunday magkakasama sila sa bahay. Pero sa loob ng 7 Sundays na magkakasama sila sa bahay, puro away, puro sumbatan, puro nakaraan ang pinag-uusapan. Yung isa ayaw niya pahiramin yung isa ng pera dahil nga meron siyang parabang hinanakit na binigay sa kanya yung tindahan noon. Hanggang sabi ng tatay nila, ganito ko ba iiwan ang aking mga anak? Ganito ko ba iiwan sila na magkakaaway? Alam niyo mga magulang at mga kapatid, walang magulang na gusto niya na ang kanyang mga anak ay watak-watak. Lahat ng magulang, ibig niya nagkakaisa yung mga anak nila, nagmamahalan. Kahit may mga pamilya na kayo, huwag niyong pababayaan yung mga kapatid ninyo. Kahit may pamilya na kayo, kahit anong sinabi ng asawa ninyo, tulungan niyo pa rin ang mga kapatid niyo kung nangangailangan. Huwag niyong pabayaan ang isa't isa. Palaging ganyan, nagiging payo o bilin ng mga magulang sa kanilang mga anak. Gayon din tayo mga magulang at mga kapatid. Sa panalangin ng ating Panginoon, ang ibig niya sa atin, magkaisa. Hindi ibig ng ating Panginoon na tayo magkahiwa-hiwalay ng puso at magkanya-kanya. Ibig ng ating Panginoon na merong unity sa people of God, sa mga pinili ng Diyos o bayan ng Diyos. Ibig kong basahin sa inyo mga magulang at mga kapatid, itong nakasulat sa aklat ng Juan, 17, 20 hanggang 23. Ito po, sapagkat ito po yung panalangin ng ating Panginoon bago siya mawala dito sa mundo. Sabi niya po dito, hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisimpalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. So sa mga tuwid, mga magulang at mga kapatid, dito sa panalangin ng ating Panginoon, hindi lang yung mga alagad niya noong araw ang pinapanalangin niya, kundi sila rin naman na nagsisisampalataya sa pamamagitan ng kanilang salita. Kasama tayo doon, mga magulang at mga kapatid, sa idinadalangin ng ating Panginoon. Ano ang panalangin niya sa atin? Upang silang lahat ay maging isa. Ibig ng ating Panginoon na tayo maging isa sa hangarin at sa ating layunin dito sa puso or dito sa mundo. Upang sila ay maging isa, gaya mo, Ama, sa akin at ako sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhatian sa aking ibinigay mo ay ibigay mo sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya natin na iisa. Ako'y sa kanila, at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa. Ilang beses nang binanggit ang salitang pagkakaisa o isa. Upang makilala ng sanlibutan na ito, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang akin, ikaw ay sa akin, ay nagsugo, at sila'y iyong iniibig, na gaya ko na iniibig mo. So nakita ninyo dito sa panalangin ng ating Panginoon, kumbaga parang habilin ng ating Panginoon sa atin bago siya mamatay sa krus ng Kalbaryo at bago siya mawala dito sa mundo, na hindi na siya makasama ng kanyang mga alagad, sila ay magkaisa. Sila ay maging isa. Gusto ng ating Panginoon na ang bawat hangarin natin ay maging iisa. Gusto ng ating Panginoon na ang bawat isa sa atin
ay nagtutulungan para sa ikakabuti ng bawat isa sa atin na pinili ng Diyos para sa kaligtasan. Mga magulang ko at mga kapatid sa Panginoon, ang paksa po na ibig kong ibahagi sa inyo sa oras na ito ay pinamagatan nating God's people living together in unity. Tayo ay mga anak ng Diyos. Amen po ba? Tayo ay bayan ng Diyos dahil tayo nagsisampalataya sa Kanya. Bagaman hindi tayong original na chosen people of God, pinili din tayo ng ating Panginoon sa kabila ng wala tayong ginawang anuman para tayo maligtas. Pinili tayo ng ating Panginoon at minahal tayo ng ating Panginoon at binigyan tayo ng kaligtasan ng ating Panginoon. God's people living in unity. Dapat tayong mamuhay ng may pagkakaisa. Anumang problema ang kakaharapin ng church, anumang pagsubok, anumang kailangan nating gawin, dapat meron tayong pagkakaisa. Madali lang sabihin ang salitang unity. Alam nyo, isa sa pinakamadaling gawin sa mundong ito, yung magsalita. Yung sasabihin mo, makikiisa ako. Makikiisa ako sa inyo. Pastor, anumang plano nyo, makikiisa ako. Kapatid, anuman yung plano natin, makikiisa ako. Pero, sa katotohanan lamang mga magulang at mga kapatid, napakahirap gawin ang pakikiisa. Dahil ang pakikiisa ay nangangailangan ng sakripisyo. Unang bagay yan, mga magulang ko at mga kapatid, sa slide po natin, unity requires sacrifice. Unity requires sacrifice. Hindi lang basta nakiisa ka. Dapat may kasamang sakripisyo ang pakikiisa mo. Hindi lang sapat na ikay makiisa sa salita. May kasamang sakripisyo yan. Ayon dito sa Colosas 3:13. Sabi dito, mangagtiisan kayo sa isa't isa. Mangagpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din ang inyong gawin. Yung pagpapatawad lang, mga magulang ko at mga kapatid, parang mahirap nang gawin. Yung magkasala yung kapatid mo sa'yo, parang ang hirap magpatawad. Hindi lang yun. Hindi lang yun ang nagiging, kumbaga dahilan kung bakit nagkakaroon ng walang unity. Hindi lang yun, marami pang bagay. Pero unang bagay, yung pagpapatawad. Dapat marunong ka magpatawad. Kung ikaw ay nakikiisa sa ating Panginoon at sa Kanyang iglesia. Kasi part yan ng katawan ng ating Panginoon. Anumang mangyari, parte kayong dalawa. Halimbawa, dalawa kayong nag-aaway. Parte kayo ng iglesia ng ating Panginoon. Kailangan ng sacrifice, unity. Kung kailangan ibaba mo yung ego mo para lang magpatawad sa iyong kapatiran, alang-alang sa pagkakaisa dapat mong gawin. Mahirap ang unity, mga magulang ko at mga kapatid. Hindi madaling gawin ang unity because it requires sacrifice. Nangangailangan ng sakripisyo sa pagkakaisa. Halimbawa na lang mga magulang ko at mga kapatid, this coming anniversary natin, may pagkakaisa ba tayo? Paano kung may kailangang tumulong sa gawain? Paano kung kailangan ng financial? Baka naman ipasa natin sa iba, si ganito na lang. Kasi milyonaryo yan. Maraming pera yan. Siya na lang yung sa pera. Siya lang bahala. Si ganito na lang kasi may bonus yan. Mayaman yan. Mapera yan. Maganda yung trabaho niya. Si ganito na lang kasi seaman yan, kakarating mula sa abroad. Walang pagkakaisa pag ipapasa mo sa iyong kapwa lahat ng tungkulin. Ang pagkakaisa nangangailangan ng sakripisyo. Kung kinakailangan na makikontribute ka para sa
ikakadali ng gawain. Kung kailangan tumulong ka sa mga gawain, ano man ang kaya mong itulong, gawin mo to the best of your ability. Hindi madali ang pagkakaisa sa mga magulang at mga kapatid. Madaling sabihin, makikisa ako. Pero paano mong gagawin ang pakikisa ng walang sakripisyo? Halimbawa, mag-practice tayo, sabi ng mga music ministry, pati yung mga singer, pati yung mga tambourine dancer. Kailangan maganda yung presentation natin sa linggo. Paano ka makikisa? Pag sinabi ng leader ninyo na dapat Sabado nandito kayo, on time dapat ng Sabado nandito kayo, na nakikipractice. Kasama yon sa unity, yung magsakripisyo ka. Ano man yung tungkulin na nakaatang sa'yo, dapat nagsasacrifice ka para gawin mo ang makakaya mo para maibigay ang mabuti, para maipakita ang maganda sa harap ng ating Panginoon. Sa mga tagapagturo, baka akala nyo hindi kami naghahanda. Ang pagtuturo namin, pinaghahandaan namin. Pinagpupuyatan namin. Ano man ang tinuturo namin dito, pinag-aralan namin. Hindi pwedeng naisip mo lang on the spot. Gumagawa kami ng lesson namin. Kung minsan ay umaabot ng linggo. Title pa lang, pag minsan nahihirapan na kaming mag-isip. Gawin mo ang isang bagay hindi dahil merong benepisyo, hindi dahil merong kapalit. Sa amin, mga magulang at mga kapatid, merong kaming natatanggap kapag kami ay tumatayo dito. Pero maniwala kayo o hindi, kahit wala akong matanggap, kahit wala kaming matanggap, tatayo pa rin kami sa harapan ninyo para magturo. Ang mahalaga sa isang Kristiyano, ang binibigyan mo ng halaga, yung purpose mo dito sa mundo, hindi yung benepisyo matatanggap mo. Kahit wala kaming matatanggap na anuman, tatayo at tatayo pa rin kami para mangaral, para sa ikaliligtas sa mga kaluluwa. Ikalawa, mga magulang at mga kapatid sa Panginoon, unity can be achieved if all members have the same goal in life. Pag pare-parehas tayo ng hangarin, ng goal sa ating buhay, maabot natin kung ano yung dapat nating gawin or magawa natin yung dapat nating gawin. Ayon sa unang Korinto, dito po sa unang Korinto, 1:10, ganito po ang nakasulat. Ngayon ipinamamanhi ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kayong lahat ay magsalita, na kayong lahat ay magsalita ng isa lamang bagay, at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkabahabahagi. Huwag daw magkaroon ng pagkabahabahagi or division, kundi mga lubos na isa lamang ang pag-iisip at isa lamang ang paghatol. So magkaroon lamang tayo ng isang pag-iisip, isang goal sa ating buhay. Yan ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yan ay makasama tayo sa ipinangako ng ating Panginoon na buhay na walang hanggan. Sabi ng ating Panginoon, sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Pupunta ako doon upang ipaghanda kayo ng lugar. At babalik ang ating Panginoon kapag handa na. In my Father's house are many mansions. Ipinaghanda tayo ng ating Panginoon ng lugar kung saan tayo titira balang araw, ng habang panahon. Yun dapat ang hangarin natin sa ating buhay. Hindi yung mga temporary na mga bagay dito sa mundo. Dapat merong pagkakaisa ng isip. Mutual ang pag-iisip natin. Iisa ang ating hangarin. Yan ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tulad yan sa isang mag-asawa. Kapag ang isang mag-asawa walang pagkakaisa, gusto ng asawa niya, ganito ang gawin mo, yung asawa ayaw. Gusto ng asawa, magnegosyo ka, yung isa ayaw. Magkaiba kayo ng pag-iisip, mahirap magkaintindihan.
Kaya nga mahirap yung makapag-asawa ka ng napakatalino, tapos ikaw hindi ka naman matalino. Dahil baka mamaya, magkaiba yung level ninyo. Iba ang isipan ninyo. Hindi nagkakasundo ang mga ganong tao. Katulad din, halimbawa, isang Kristiyano, nakapag-asawa ng hindi isang Kristiyano, anong mangyari? Magkaiba sila ng hangarin sa buhay. Ang hinahangad ng Kristiyano, maging kalugod-lugod tayo sa Diyos. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang hinahangad nung napangasawa niya, magkaroon tayo ng malaking bahay, magkaroon tayo ng kotse, magkaroon tayo ng negosyo. Lahat ng karangyaan sa buhay, makarating tayo sa iba't ibang panig ng mundo. Magkaiba sila ng goal sa buhay. Kaya napakahirap magkasundo ang isang taong magkaiba ang kaisipan. Kaya dapat piliin natin kung sino ang nararapat para sa atin. Dapat pareho kayo ng mindset. Halimbawa, isa kang tagapagturo at dahil tagapagturo ka, ang hangarin mo ay magkaroon ka ng buhay na walang hanggan at magampanan mo yung tungkulin mo na nakaatang sa'yo. Binigay sa'yo ng ating Panginoon. Pero kung isa kang tagapagturo at ang gusto mo, ang hangarin mo sa buhay kaya ka nagtuturo ay para ma-impress mo yung mga tao na magaling kang magsalita. Ma-impress mo yung mga tao na ikaw kaya mong magsalita kahit kanino. Hindi magiging maganda ang magiging kahinatnan nung ginagawa mong tungkulin para sa ating Panginoon. Gayun din sa mga nagtuturo or sa mga umaawit. Ano ba ang hangarin kung bakit kayo umaawit para sa ating Panginoon? Yun bang mabigyan mo ng kaluguran ang ating Panginoon o mabigyan mo ng lugod ang tao? Dapat meron kang isang hangarin sa buhay. Dapat bigyan mo ng kaluguran ng ating Panginoon. Dahil yun ang purpose ng ating buhay. Mabigyan ng kaluguran ang ating Panginoong Diyos na siyang may likha sa atin. Unity involves submission and obedience to leadership. Yung susunod pong natin is, yun po. Unity involves submission and obedience to leadership. Sabi po dito sa aklat ng Hebreo 13:17, magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo at kayo'y pasakop sa kanila sapagkat pawang nangagpupuyat dahil sa inyong kaluluwa na parang sila ang mga susulit upang ito'y gawin nila ng may kagalakan, upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag hapis, sapagkat sa ganito, di ninyo mapapakinabangan. Mapapakinabangan. So ang ibig ng ating Diyos, mga magulang ko at mga kapatid, dapat marunong tayong mag-submit. Marunong tayong magpasakop sa leadership. Sumunod sa leadership. Namiminuno. Kasi anumang ang Diyos ang pumili sa mga pinuno. Minsan, mga magulang ko at mga kapatid, siguro mga 3 weeks ago, nagkaroon kami ng meeting. Mga manggagawa, mga ministry sa kabataan, pati sa music ministry, nagkaroon ng pagpupulong. Sa mga manggagawa lang sasabihin ko po napagkasunduan na kapag tatayo ka dito sa harapan, dapat nakabarong ka. Dapat ang sapatos mo formal, hindi rubber shoes. Dapat ang pantalon mo hindi maong. Dapat marunong kang sumunod sa panuntunan ng leadership. Bakit? Ba't kailangan ang mga tumatayo mula sa nag-MC, nagtuturo, nananalangin, bakit kailangan nakabarong? Kasi yun ang nararapat na bihis ng isang manggagawa ng Panginoon sa gawain. Kaya kung sino man ang makikita ninyong nakapantalon sa amin ng maong, naka-rubber shoes, naka-polo lang, or naka-collar lang, baka sa maliit na bagay hindi tayo marunong sumunod. Paano pa kaya sa malaking bagay? Di po ba? Dapat matuto tayong
makinig, sumunod, at magpasakop sa leadership. Kasi, kabilang tayo dito eh. Ibinilang natin ang sarili natin sa loob ng Jesus people. We are members of God's people. Ibinilang tayo, walang nagpilit sa atin. It is a voluntary decision. Nag-decide tayo na makikiisa tayo sa grupong ito at anuman ang gawin ng grupong ito, makikiisa ako. Pag napagkasunduan sa manggagawa, kailangan nakabarong kayo, nakapormal kayo, kapag nagtuturo kayo, pag MC kayo, pag nananalangin kayo, dapat sumunod. Dapat magpasakop. Gayon din, hindi ko na sasabihin kung ano na pagkasunduan nila. Kung ano na pagkasunduan dahil sa kanila yon. Sa mga music ministry, meron din silang mapagkakasunduan. May leader din sila na kailangang sundin. Di po ba? Dapat magpasakop tayo. Kung ano yung nararapat na damit na yung isang Kristiyano, dapat yun ang isuot natin dito sa loob ng church. Kung ano ang nararapat na pagkilos ng isang Kristiyano, dapat yun ang gawin natin. Dapat sumunod tayo sa alituntunin ng leadership. Kasi gaya ng sinabi ko, walang nagpumilit sa iyo na pumasok sa loob ng church. Voluntary decision yan. Kumbaga yan, sa amin, mga teachers. Ano po, sa teacher, automatic, lahat ng teacher, public man or private, merong uniform yan. Pag ang uniform namin, hindi namin sinuot, hindi kami sumunod, anong gagawin sa amin? Mapagsasabihan, mapagagalitan. Hindi ka marunong sumunod, bakit ka nagtrabaho dito? Hanap ka na lang ng ibang trabaho. Di po, hindi mo pwedeng ipilit, hindi ako komportable, medyo masikip. Medyo manipis, ayaw ko yung ayaw ko itong uniform na ito, ang init sa katawan. Hindi pwede. Kung ayaw mong sumunod sa alituntunin, nung pinagtatrabahuan mo, humanap ka na ibang trabaho. Kung saan, pwede mong gawin kung anong gusto mong gawin. Pwede mong isuot kung ano mang gusto mong isuot. Eh kahit naman sa mga sales lady sa mga mall, di ba? May uniform din sila. Di po ba? Pwede bang sabihin mo, ayaw kong isuot yan, yung pambayang ko para komportable ako? Dapat matuto kang sumunod sa namiminuno, sa leadership. Gayon din sa ating iglesia. Kung ikaw ay nakikiisa sa gawain sa harapan ng Panginoon, nakikiisa ka sa anumang gusto ng leadership. Dahil yan ay para sa ikabubuti natin. Ikakaganda ng ating gawain sa harapan ng ating Panginoon. Hindi yan para sa pansariling hangarin. Para yan sa ikabubuti ng ating iglesia. Sabi, isa pa dito, where there is unity among Christian, there is blessings. Kapag mayroong pagkakaisa, mayroong biyaya. Mayroong biyaya ang Panginoon. Hindi lang biyaya, mga biyaya. Ayon sa awit, 133 verses 1 to 3. Ganito ang nakasulat. Masdan ninyo na pagkaputi at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa, parang mahalagang langis sa ulo na tumutulo sa balbas, sa makatuwid bagay sa balbas ni Aaron na tumutulo sa laylayan ng kanyang mga suot. Gaya ng hamog sa Hermon na tumutulo sa mga bundok ng Sayon, sapagkat doon pinarating ng Panginoon ang pagpapala sa makatuwid bagay, ang buhay magpakailanman. May pagpapala kung marunong tayong sumunod, marunong tayong makiisa sa bayan ng Diyos. May pagpapala. Pagpapalain tayo. Kasi ang isang pamilya na walang pagkakaisa, paano pinagpapala yon? Kanya-kanya. Tingnan nyo nga yung mga Chinese. Ang mga Chinese kasi, nagtutulungan yan, mga magkakapatid. Pag nagnegosyo yung isa, tutulungan ng isa. Magtutulungan. Pag nalulugi yung isa, tulungan kita. Ganun daw sila. Pero sa Pilipino, pag nakita mo nagnegosyo, kapatid mo mismo, kapatid mo sa laman,
naiinggit ka. Di ba? Hinihila mo pa pababa. Pero dapat merong pagkakaisa. Dahil sa pagkakaisa, merong pagpapala. Sa makatwid, ano yung pagpapalang yon? Buhay na magpakailanman. Yun yung pagpapalang hinahangad ng bawat isa sa atin. Pag nakiisa tayo, merong pagpapala. Every member of the church has an important role to do to unify the church. Thus, we must value one another. Mahalaga ang bawat isa sa atin, mga magulang ko at mga kapatid, sa unity ng ating iglesia. Hindi lamang po si Pastor John o si Pastor Danny ang mahalaga na nagbubuklod sa atin. Ang bawat isa sa atin ay merong magagawa para pagbuklodin ang iglesia ng ating Panginoon. Sabi dito sa unang Korinto, Kapitulo 12, talatang 12 hanggang 13. Ganito po ang nakasulat. Sapagkat kung paanong ang katawan ay iisa at mayroong maraming sangkap, at ang lahat ng sangkap ng katawan, bagamat marami, ay iisang katawan, gayon din naman si Kristo. Nakita ninyo? Bagaman maraming parte ang katawan natin, iisa lang. Iisa lang yung katawan natin. Gayon din ang iglesia. The head of the church is the Lord Jesus Christ. At tayo naman, yung parte ng iglesia ng ating Panginoon. Sapagkat sa isang espiritu ay binautismohan tayong lahat. Sa isang katawan, maging tayo Hudyo o Griego, maging mga alipin o mga laya, at tayo pinainom sa iisang espiritu. Tayong lahat, pinainom sa isang espiritu. Sa makatwid, kabilang tayo sa isang katawan. Yan ay ang iglesia ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, dapat meron kang purpose na ginagampanan dito sa iglesia natin. Kung ikaw ba ang kamay, ikaw ang mata, ikaw ang ilong, lahat ng parte ng katawan natin ay mahalaga. Gayon din tayo sa harapan ng ating Panginoon. Ang bawat isa sa atin, merong specific purpose o iba-ibang purpose na ginagampanan para ma-unify mo ang church. Yung magpa-song lead ka dito, magpa-awit ka, part din yun. Kasi may mga tao na masaya sila, nabibigyan sila, nabubuhayan sila kapag sa mga masayang awitin. Pag minsan, yun ang nakakapag-encourage sa kanila para dumalo sa gawain sa harapan ng Panginoon. That is your way of unifying church. Unity is not possible as long as you focus on your preference, not on your purpose. Yung gusto natin, yung prepared natin na way of worship, or yung prepared natin na tao na siya yung magsusong lead, magtuturo. Ano bang purpose natin dito? Isipin natin ano bang layunin kung bakit tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Naglilingkod ba tayo sa ating Panginoon dahil gusto natin na makarinig ng mga masayang awitin lamang? Pag pagtuturo na ay wala na tayo? Dapat ang paglilingkod sa ating Panginoon, nakapokus tayo dun sa purpose natin. Ano ba yung purpose kung bakit tayo naglilingkod sa ating Panginoon? Ibig natin magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig natin makapaglingkod sa ating Panginoon habang tayo nabubuhay pa dito sa mundo. Yun ang purpose natin. Huwag nating isipin, si pastor ganyan ang gusto kong magturo, si brother ganyan, si sister ganyan ang gusto kong mag-song lead, masaya, magaling siyang kumanta. Huwag tayong mamili. Dahil kung namimili tayo, mali yun. Dapat mag-focus tayo sa purpose natin. Be an instrument of unification, not
division. Dapat maging ano rin tayo, instrumento tayo ng pagkakaisa sa loob ng church. At hindi pagkakawatak-watak. Alam niyo, ang isa sa mga bagay na kinagagalitan ng Panginoon, ipinagtatanim ng Panginoon, sa salitang sa Biblia, ipinagtatanim ng Panginoon, there are 6 things that the Lord hates. Alam niyo yung 6 na bagay na yon? Matatagpuan po natin yan sa Kawikaan. 6. 16 hanggang 19. May 6 na bagay na ipinagtatanim ang Panginoon. Oo, 7 na mga kasuklam-suklam sa Kanya. Mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo. Pusong kumakatha ng mga masamang akala, mga paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan. Sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan. At ito mga magulang ko't mga kapatid, ang ika-7 or ika-6 sa kinainisan or kinagagalitan ng ating Panginoon. At ang naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. Naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, mga magulang ko't mga kapatid, ikaw yung kapatid na pagtalikod ng kapatid mo, sasabihin mo, alam mo ba yan? Si ano? Ganito yan? Ganito yan si ano? Tapos pag nakatalikod na naman, meron ka naman kakausapin, alam mo yan, mainis ka dyan, nakakainis yung ugali niyan. Dahil ganyan siya. Pupunta ka naman sa ano? Ano-anong imamarites mo? Ano-anong masamang bagay? Sabi ng ating Panginoon, may 6 na bagay na ipinagtatanim ang Panginoon. At ang huling bagay na yon ay naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. Matutuwa ba kayo kung sakaling yung anak nyo, halimbawa may 5 kayong mga anak, yung isa, nung lumaki sila, sinusulsulan niyang mag-away-away yung magkakapatid? Kung magulang ka, magagalit ka. Bakit ikaw ang kapatid, ikaw pang nagsusulsol na mag-away-away yung mga magkakapatid? Dapat ikaw ang nagiging, kumbaga instrumento na mapagbati sila. Ikaw yung dapat nagiging instrument ng kapayapaan. Pero ano ginagawa mo? Sulsul dito, sulsul dyan, marites dito, marites dyan. Puro ano-anong pinikwento mo na naghahasik ka ng pagtatalo-talo sa gitna ng magkakapatid. Kaya yun, hindi mo yung maganda sa isang tao na ikaw ang siya maghasik ng pagtatalo-talo sa magkakapatid. Ito sa aklat ng Pilipos 2:3 hanggang 8. Na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaang pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa sa kanyang sarili. Huwag tignan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. So sabi dito, huwag ninyong gawing anuman sa pagkakampi-kampi.